Samantala, naungkas sa pagdinig ng Senado ang mandatory na paglalagay ng speed limiting device sa mga truck at bus para iwas aksidente sa kalsada. Plano ng Department of Transportation na obligahin na ang mga truck at bus na magpakabit niyan. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Sagot nga ba itong speed limiter para maiwasan yung sakuna sa mga truck at mga bus? Yan ang tinanong natin sa kalye. Sa pagdinig kahapon ng Committee on Public Services sa Senado, binanggit ng Department of Transportation na ipapatupad na ang matagal ng batas na Road Speed Limiter Act of 2016 o RA 10916. Alinsunod dito, dapat magkabit ng gadget na speed limiter ang mga truck at pampasaherong bus para makontrol hanggang 90 km per hour ang kanilang maximum speed. Ayon sa DOTR, hakbang ito para matigil o kung di kaya mabawasan ang mga aksidente sa kalsada na nasasangkutan ng mga bus at truck. Kung ang truck driver na si Edmar Vicente ang tatanungin, naniniwala siyang karagdagang safety measure ito. Ang driver naman ng bus na si Arman Alvisor, naniniwalang mas maganda kapag hindi nagmamadali sa pagmamaneho. Mas matulin, mas lapitin daw ng aksidente. Kung isa pang bus driver ang tatanungin, hindi na raw naman kailangan ng speed limiter, dagdag gastos lang daw dahil mahal ang krudo. Sa katunayan, mababagal naman na raw ang takbo ng mga bus ngayon sa EDSA. Sinasangayon na nito ng commuter na si Jello Miranya. Paano nga ba hahatol ang mga bus at truck kung dito sa Metro Manila, bumper to bumper ang traffic? Narito ang pahayag ng mga nakausap natin. Pwede rin sir, para walang yung mga mabibilis kasi yun yung mga pag nawalan ng preno. Makakatulong din sir kasi iwas aksidente. Ang takbo nga lang dito, 30 hanggang 40. Pinakamabilis na yun. Yung iba sinasadya pa 15, 20 yung takbo para para gating ng bus stop. May pasahero na siyang may pick up. Parang di naman siya masyadong applicable dito as sobrang traffic din dito sa... Igan, magsasagawa raw ang DOTR ng konsultasyon sa mga stakeholder lalo na para tiyakin na naayon yung teknolohiyang ito sa panahon ngayon. Ito ang unang balita mula rito sa Caloocan, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.